Hindi po ako nandito dahil magkakaroon na kami ng baby. O dahil sa kung ano paman. Nandito po ako dahil gusto ko makasama si Leia habang buhay, kung papayag siya. Dear Amihan Stories presents My Boss is My Secret Sperm Donor. Written by Bidibining Manunulat. So, kailan ako magkakaroon ng apo? Tanong ng ina ni Leia. Ka-video call niya ito ngayon. Napailing siya at malalim na napabuntong hininga. Halos 2 linggo rin niyang hindi nakausap ang ina dahil kapwa sila abala sa kanya-kanyang trabaho. At ngayon na nagkaroon na sila ng oras, ay ganoon pang unang bungad sa kanya nito. Ma'am, pwede bang mag-extend? Ang hirap naman kasi ng ipinapagawa mo sa akin. Sagot niya. Subimangot ng kanyang ina. No, a promise is a promise, iha. And you know how much I hate broken promises, right? Sagot nito. You're 29. Hanggang ngayon hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Mas inuuna mo pang pagtatrabaho kahit na hindi na naman kailangan. Alam mo naman na willing ang stepfather mo na tumira ka rito sa amin at siya nang bahala sa'yo. Dugtong pa nito. I can't do that, ma'am. Ayokong iasa kay Tito Samuel ang lahat. Ikaw na nga po nagsabi na 29 na ako, kaya dapat ako nang bahala sa sarili ko. Fine. Ano pa bang balita sa inyo ni Alec? Umamin na ba siya? The boy clearly likes you. Anito na sobrang kinawindang niya. Kilala nito si Alec. Naipakilala niya rito ang lalaki na minsang umuwi ito ng bansa at sorpresang pinuntahan siya sa trabaho. Ma'am, Alec is just my boss, okay? Professional ang relasyon na meron kaming dalawa at hanggang doon na lang yun. What? Why? Gusto mo rin naman siya He is still in love with his ex-girlfriend, ma'am. Kalat sa kumpanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on doon. Kaya never siyang nagkaroon ng girlfriend ulit. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ng ina. Ay sayang naman. Gustong-gusto ko pa naman siya para sa'yo. Ngumiti siya. Sige na, mami. Anong oras na dyan at maganda na rin po ako para sa trabaho ko? Tumango ang mami niya. Okay. Update me from time to time, please. Magpahinga ka rin at huwag masyadong magpagod sa trabaho. Noted, ma'am. Bye. I love you. I love you too. Nang tapusin ni Leia ang tawag, ay muli siya napabuntong hininga. She's alone again. Pero okay lang. Sanay na naman siya. Mabilis siya nag-asikaso, naganda ng breakfast at taligo na para sa trabaho. Bago tuluyang umalis, nagpack siya ng iniluto niyang garlic fried rice, egg, bacon at sausage para ibigay sa boss niyang siguradong hindi na naman nag-breakfast bago pumasok. 5 taon na siya nagtatrabaho para kay Alec at medyo close rin silang dalawa. Siya nag-aasikaso ng pagkain nito sa buong araw. Kahit ang dinner ng amo niya, siya rin ang umu-order at ipinapadala na lang niya sa penthouse ito. Kapag may sakit ito, madalas na siya rin ang nag-aalaga. Ayaw na ayaw kasi nitong may nakakakita sa vulnerability nito. In return, nadagdagan ng sahod niya ng 10%. Ganoon ito ka-generous pagdating sa kanya. Kaya nga palagi niyang tinitiyak na worth it naman ang pinapasahod nito. Nang makarating sa 20th floor, agad siyang pumunta sa pantry at nagtimpla ng black coffee bago niya yun dinala sa opisina ni Alec, kasamang food container na naglalaman ng breakfast. Good morning, boss. Nagluto ako ng breakfast kanina. Dinamihan ko na para madalhan din kita. Nakangiting pungad niya sa lalaking abalang-abala agad sa trabaho nito. Good morning, Miss Fuentes. Sagot nito. You look radiant today and thank you for the breakfast. Lihim na napangiti si Leia. She likes him, alright? Sino bang hindi magkakagusto si isang Alex sa Abedra na lahat na yata ng hilingin niya sa isang lalaki ay narito na? At ang mabigyan ng compliment ito, it was a pleasure for her. Pilit niya nga lang itinatago ang totoong nararamdaman dahil alam naman niya kung sino ang totoong minamahal nito. Bola pa, boss. Natawa si Alec. I'm not. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kapag tinanggap ko bang papuri mo, mababawasan ang sahod ko? Nagbibirong tanong niya rito. That depends. Nakangiti ring sagot nito. Sumimangot siya. Ang mahal namang makatanggap ng papuri galing sa'yo. Ungot niya rito. Anyway, I received a call from your mother and she was asking if you can come home for dinner later. Kumunot ang noon nito. Dinner?
Birthday ng stepdad mo. Iniimbitahan niya nga rin ako eh. Sabihin mo na lang na marami akong trabaho ngayon, kaya hindi ako makakapunta. Are you still mad? Hindi na yata mawawala ang galit ko sa kanila. Huminga siya ng malalim. Don't you think you're being unfair, boss? Pasensya ka na kung nangingialam ako Pero 5 taon na pong patay ang tatay mo nung nagpakasal ang nanay at stepdad mo. Deserve din naman ni Tita Dolores na maging masaya ulit. I don't want to talk about it. Malamig na sagot nito. I'm sorry for intruding, boss. Hindi ko talaga maintindihan eh. May stepfather din naman ako pero tanggap na tanggap ko siya for my mother. Nakikita ko kasing masaya silang dalawa sa isa't isa and as long as my mother's happy, okay na ako. Good for you. Nakagat niya ang pang-ibabang labi niya at hindi na muling nagsalita dahil baka mapagalitan na siya nito. Ayaw niya rin namang masabihan na pakialamera kahit minsan ay ganoon siya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Alec. Ay, fine. Uwi ako sa bahay mamaya for dinner kung sasama ka sa akin doon. Anito, nagningning ang mga mata ni Leia at hindi niya mapigilang matuwa. Really, boss? Naku, matutuwa si Tita Dolores panigurado. Tatawagan ko lang po siya, okay? Unahin mo muna ang trabaho mo. Mamaya mo natawagan ng nanay ko. Mas importante yun kesa sa kahit anong bagay. Malamig pa ring sagot nito. Sumaludo siya at mabilis nang umalis sa opisina ng kanyang boss. Bumalik na siya sa desk niya para ayusin ang schedule nito para sa linggong yun. Nagre-reklamo si Trexie. Nasungitan na naman daw siya ni Boss Pogi kanina. Natatawang sabi ni Ana, ang clerical assistant ni Alec. Mukhang bad mood na naman siya. Ha? Hindi naman syempre, ibang treatment yun sa'yo. Obvious naman na may feeling sa'yo si Boss Pogi. Ani Ana, umiling siya. Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Sige na, mamaya na tayo magkwentuhan at marami pa akong kailangang gawin. Alam mo ba kung gaano kasaya si Tita Dolores nung binalita sa kanya ni Leia na uuwi ka sa inyo for dinner matapos ng ilang taon? Sa kabilang banda ay tanong ni Ryan kay Alec. Sa sobrang saya niya, pati ako inimbitahan niya sumabay sa inyong kumain ng hapunan. Umiling lang si Alec. Ipinagpatuloy niyang ginagawang trabaho. Wala naman talaga siyang balak na siputin ang imbitasyon ng ina. Ngunit hindi niya talaga kayang tiisin si Leia sa tuwing nakikita niyang nadidisappoint ito sa kanya. Sabi nila, every man has a weakness. Kaya kahit ang tao na katulad mong may pusong kasing lamig ng yelo, alam ko may kahinaan din. At ang malas mo, dahil isang Leia Fuentes lang naman na nag-iisang tao na kayang-kaya kang paamuin. Dagdag pa nito, nag-angat siya ng tingin at inis sa binalingan ng kaibigan. Wala ka bang pasyente? Inuuna mo pang buhay ko kaysa magsalba ng mga pasyente mo. Sagot niya. Off duty ako ngayon. 3 days straight kaya akong duty. Ihilang ang pahinga ko. Kaya na nga lang ako nakawala sa trabaho at ikaw pang pinili ko makasama. Tapos itataboy mo lang ako. Nasaan ang hustisya? Visit ka talaga no? Kung makaarte ka dyan, nakala mo naman magjowa tayo. Mandiri ka nga. Hoy, wag mo nga akong inaaway-away dyan. Baka hindi ako makapagtimpit aminin ko kay Leia ang feelings mo para sa kanya. Don't you dare, Ryan. Masasapak talaga kita. Inis niyang wika. Napailing na lang siya at saka iniwan sa opisina niya ang kaibigan. Pumunta siya sa desk ni Leia, bitbit ang isang folder. Leia, pakibigay nga ito sa finance department. Napirmahan ko na. Hindi na natapos ni Alec ang kanyang sasabihin nang mapadako ang mga mata niya sa computer ng sekretarya. Dali-daling tinanggal ni Leia ang tinitignan nito, pero huli na dahil kitang-kita niya kung ano yon. Why are you looking for a sperm bank? Kunot noon tanong niya rito, napatayo sa gulat ang babae, saka nahihiya at namumula mga pisnging bumaling sa kanya. That's none of your business, boss. Nahihiya pa ring sagot ito, nangunot ang noon niya. Oh, come on, Leia. Ayaw ka pa ba mahihiya sa akin? Sunod-sunod itong lumunok. Do you still remember the agreement I had with my mother 2 years ago? Yung naikwento ko sa'yo noon? Tumango siya nang maalala yon. Yes. I'm turning 30 a couple months from now. Kaya kinukulit na ako ni Mami na magkaroon ng asawa at anak. Abala ako sa trabaho kaya imposible pa sa ngayon na magkaroon ako ng asawa. Kaya naisip ko na lang na maghanap ng sperm donor sa mga sperm bank para magkaroon ako ng sariling anak. Kaya nag-i-scroll ka ng mga sperm bank online? Tanong niya. Tumango ito. Yep. Ang weird ba?
Wala na kasi akong ibang maisip na paraan para matupad ko yung pangako kay Mami eh. Why didn't you ask for my help, Leia? Pwede kitang tulungan sa problema mong yan. Sagot niya. Tulungan? Paano? May kilala ka bang doktor na makakatulong sa akin? Si Ryan kaya? Ryan can't help you, but I can. Sagot niya. I can donate my sperm to you and make you pregnant. Humalakhak si Leia. Nasisiraan ka na ba ng bait, boss? Ikaw? Magdodonate sa akin ng sperm? No way! I can't accept that. Why not? Naghanap ka ng sperm donor at ayos lang sa'yo na ibang lalaki. Pero ako na boss mo ayaw mong pumayag. Why is that, ha? I am your employee and you are my boss. Gusto ko lang po na ma-maintain ang professionalism nating dalawa. Yan lang ba talagang tingin mo sa akin? Kuryosong tanong niya kahit na alam naman niya ang sagot ng babae doon. Tumango ito at saka bahagyang ngumiti. Of course, Mr. Saavedra. May iba pa po ba dapat? Kunot noon tanong nito. Umiling siya at saka iniwan na doon ng sekretarya. Pagbalik ni Alex sa kanyang opisina, ay inis na binalingan niya ang kaibigang naroon pa din. What was I thinking? Asik niya. Ano na lang iisipin ni Leia nang alokin ko siyang ako na lang ang magdodonate sa kanya ng sperm? Dagdag pa niya. What? Tanong ni Ryan. I saw Leia looking for a sperm bank. I confronted her. Inamin niyang gusto na raw niya magkaanak. Hindi na ako nag-isip at inaloko ang sarili ko. Oh, anong pinaproblema mo dyan? Tanong nito. Hindi mo ba naisip kung gaano ka-weird pakinggan yun? Gusto kong aminin sa kanya nararamdaman ko. Pero sa sinabo kong yun sa kanya, natatakot ako na baka lalo lang lumayo ang loob niya sa akin. Bakit naman kasi ang tanga-tanga ko? Will you stop blaming yourself? Hindi mo ba naisip na magandang pagkakataon na ito? What do you mean? Nakita mo ba kung saan sperm bank siya naghahanap ng donor? Crystal Sperm Bank. What about it? Foreign sperm bank yun. May kakilala ko dun. Pwede ka mag-donate. Anonymous sa catalog. Pero pwede kong ipatag sa clinic bilang directed donor. Kay Leia lang lalabas. Nakangiti pang suwestyon ni Ryan. Inis sa sinamaan niya ng tingin ng kaibigan. Sira ulo ka ba? Kung ganyan na gagawin ko, mas lalo lang lalay yung loob niya sa akin. Mas lalo magagalit sa akin si Leia. At paano ko i-explain sa kanya na akong ama ng anak niya kung sakaling maging successful at mabuntis nga siya? Saka na lang kaya natin problemahin kapag nandoon na. Umiling siya. No, I can't do that to Leia. May iba pa naman sigurong paraan dyan na hindi ko siya kayang lokohin. Mayroon pa naman. Ang aminin mo na talaga sa kanya totoong nararamdaman mo. I can't. See? Ewan ko na lang talaga kung anong mangyayari dyan sa nararamdaman mo para sa sekretarya mo kung mas uunahin mo takot mo. Hindi na nakasagot pa si Alec. Malalim na lang siya nagbuntong hininga. Good evening. I'm so glad you two are here. Nakangiting bunga ni Tita Dolores kina Leia at Alec kinagabihan. Thanks for finally accepting our invite, son. Ang tagal na rin mula nung huling pumunta ka rito. Hinihintay ni Leia na sumagot ng kanyang boss, ngunit nanatili ang mga malamig nitong ekspresyon. Thank you for inviting us to, Tita Dolores. Nakangiting sabad niya sabay abot sa ipinabiling wine ni Alec. Medyo close sila ng ina ng lalaki. Ang totoo niyan, nakatutuwa nga ang dahilan kung bakit close silang dalawa. Paano ba naman daw? Sa dinami-rami ng sekretarya ni Alec, siya lang ang natatanging hindi nagagusto sa anak nito kung alam lang nito ang totoo niyang nararamdaman. Dumiretso na kayong dalawa sa dining room at nakahanda ng hapunan natin. Ani Tita Dolores. Nakangiting tumango siya. Magkasabay silang pumunta ni Alex sa dining area. Pagdating doon ay kitang-kita niya kung paano natigilan ng lalaki nang makitang stepfather nito doon. Good evening po, Tito Ram. Bati niya rito. Ngumiti ang matanda sa kanya. Good evening, Leia. Balita ko ikaw daw ang kumumbinsi sana ko na sa wakas ay tanggapin ang imbitasyon namin. Anito. Sasagot na sana siya na maunahan siya ng kanyang boss na mukhang may dalaw sa sobrang kasungitan. I'm not your son. Kontra nito. Pinanangkitan niya ito ng mga mata. Pwede bang maging mabait ka muna kahit ngayon lang? Bulong niya rito. What do you mean by that? You're being so rude, boss. Wala namang ginagawang masama sa'yo si Tito Ram. He's just being nice. Sagot niya. He's nice?
Hindi mo pa nga siya ganun kakilala tapos kung ipagtanggol mo. Umirap siya at hindi na lang nagsalita. Kung papatulan niya pa ang lalaki ay mas lalo lang nilang masisira ang gabing yun. Hindi naman nagtagal ay dumating na rin sa dining area si Tita Dolores na kasama si Ryan. Sabay-sabay na silang 5 na kumain ng hapunan. Sa kabisera nakaupo si Tito Ram. Sa kanang bahagi nito ay si Tita Dolores at Ryan. Magkatabi naman silang dalawa ni Alex sa kaliwang bahagi. How's work anak? Busy ba? Tanong ni Tita Dolores kay Alex. Tumangulang ang boss niya at muling nagpatuloy sa pagkain. How about you, Leia? Kumusta naman? Wala pa bang naliligaw sa'yo? You're turning 30 in the next couple of months, right? Baling sa kanya ni Tita Dolores. Okay naman po, tita. Medyo abala lang po sa trabaho ngayon dahil malapit na naman pong end of the month at maraming deadlines. Wala pa akong maliligaw at opo, magta-30 na po ako. Sagot niya. Wala ka na bang balak mag-asawa? Nasa marrying age ka na. Maganda ka naman, Leia. Mabait, successful, masipag. Kahit na sinong lalaki suswertehin kapag napangasawa mo. Ani Tito Ram. Ngumiti siya. Hindi ko po priority ang mag-asawa sa ngayon eh. At saka ayos na po ako sa buhay na meron ako ngayon. So, hanggang ngayon pala hindi pa nagko-confess sa'yo yung kakilala ko na may gusto sa'yo, iha. Nakangiting ani Tita Dolores. Napamulagat siya. Po? Mayroon kasing kilala ako na lalaki. Matagal na siyang may gusto sa'yo. Kaya lang masyadong torpe yun eh. Nagmana pa sa daddy niya. Sagot pa nito. Natawa si Tita Dolores. Ganoon din naman si Tito Ram. Maging si Ryan na tahimik lang na kumakain ay napahagalpak din ng tawa. Kunot noon tinignan niya si Tita Dolores. Sino po yun, tita? Hindi mo ba talaga alam? Umiling siya. That's enough, Mom. Mas marami pang idinadaldal si Leia kaysa sa ikinakain niya. Singit ni Alec dahilan para sabay-sabay silang matahimik na lahat. Napanguso siya sa narinig. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. Nagkibit-balikat na lang siya at nagpatuloy sa pagkain. Matapos ang dinner, inanyayahan siya ni Tita Dolores na magkwentuhan silang dalawa sa labas ng bahay. Sumama naman siya lalo na noong makita niyang sinusubukan ni Tito Ram na makausap si Alec. Thank you so much, Leia. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayong gabi. Sa tinagal ng panahon, ngayon ko na lang ulit nakasama si Alec ng ganito katagal. Ani Tita Dolores sa kanya, napangiti siya. Hindi po niyo kailangang magpasalamat sa akin, tita. Alam ko naman po kasi kung gaano kahirap mawalay ang ina sa kanilang anak eh. May magagawa naman po ako para magpasama ulit kayo ni Alex, kaya tumulong po ako. Mabuti na nga lang po at nakinig naman siya. Actually, nagulat nga rin ako nung sinabi mo sa akin pumayag siya gayong ina-expect kung tatanggihan niya ang paanyaya ko. You are still his mother, tita. Hindi po kayo matitiis na Alec. Umiling si Tita Dolores. You know how stubborn he is, iha. Natatawang sagot ito. Hindi ko nga alam kung bakit natatagalan mong ugali niyang anak kong yan eh. Totoo po yan. Matigas nga po ulo ng anak niyo pero sobrang bait naman po. Alagang-alaga niya rin po ako bilang empleyado niya. Wala na po akong mahihiling pa. Kaya nga po para makabawi, ginagawa ko talagang best ko sa trabaho. Hinawakan ng ginang ang kanyang mga kamay. Saka malamlam ang mga matang tinitigan siya. Kung sakali man na, mamahalin mong anak ko, hindi ako tututol. Baka isa pa nga ako sa pinakamasaya kapag nangyari yon. I want you to be my daughter-in-law, Leia. Hindi lang dahil sa ginawa mo ngayong gabi para sa amin, ha? You're perfect, iha. You're kind, selfless, and family-oriented. Mga katangian ng babae na gustong-gusto ko para sa anak ko. Bahagya siyang umiti. Hindi po mangyayari yan, Tita Dolores. Professional po ang relationship namin ni Alec. He's my boss and I'm just his employee, his secretary. Bubuntong hininga ito. Ay, ewan ko ba naman kasi sa inyong dalawa? Sobrang obvious naman na gustong-gusto yung isa't isa. Bakit pa kasi hindi na lang ninyo aminin? Nalaglag ang panga niya. Bakit maging si Tita Dolores ay ganoon na rin ang sinasabi? Obvious na obvious nga ba talaga ang feelings niya para kay Alec? Makalipas ang ilang araw, maagang pumasok sa trabaho si Leia. Mamaya, magpapaalam siya kay Alec na maagang uuwi para pumunta sa fertility clinic at nang maiayos ng appointment niya sa doktor na magpa-perform ng artificial insemination sa kanya. Excited siya, pero hindi niya rin itatanggi na kinakabahan siya.
Sana lang talaga ay maging successful ang procedure na gagawin niya para tigilan na siya ng ina sa pangungulit nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala sa isipan niya ang pinag-usapan nila ni Tita Dolores. Kumusta ang paghanap ng sperm donor? May nakita ka na ba? Tanong sa kanya ni Alec. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Sinamaan niya ng tingin si Alec. Pwede bang huwag mo nang itanong? Inis niyang si Tarito. Bakit naman? Curious lang ako kaya nagtatanong. May masama ba ron? Tanong nito sa kanya. Umiling siya. Wala naman, pero ang awkward kayang pakinggan. Bakit ba kasi hindi mo na lang ako sagutin? Huminga siya ng malalim. Ay, fine. May nirecommend sa akin si Ryan na sperm bank. Nakapag-appointment na rin ako. Kaya mamaya pupunta sana ako dun. Magpapaalam na rin ako na maaga akong uuwi. Tumangot-tango si Alec. Kailangan mo ba ng kasama? For what? Moral support. Pwede naman. Sige, sasamahan kita. Nangunot ang noon niya. Ha? Kung may gusto man akong isama, hindi ikaw yun, boss. Ang awkward na nga na pinag-uusapan natin ng dalawa ngayon tapos gusto mo pa akong samahan mamaya. I am not just your boss, Leia. I'm your friend as well. Anong awkward doon? Gusto mo bang mapag-usapan na naman tayong dalawa dito sa kumpanya? Ang dami-dami na nga kumakalat at chismis na nilalandi kita. Kaya palagi mo akong pinapaboran tapos dadagdagan mo pa. Nangunot ang noon na lalaki. What? Wala naman ako naririnig na ganyan chismis. Asa ka namang iparinig talaga nila sa'yo yung mga ganyang usapan di nasisante mo sila. Hindi ako ganun at alam mo yan. Mariing sagot nito. Kung may chismis man, problema na nila yun, hindi natin. Napailing siya. Madali lang para sa'yo na sabihin yan dahil hindi naman ikaw ang pinag-uusapan. Akong babae rito. Ako ang lagi nilang tinitignan, kino-question at hinuhusgahan. Sandali ito natahimik bago muling nagsalita. Kung ganun, hindi na lang ako sasama. Ayaw madagdagan pambigat tapasan mo ngayon. I'm sorry. Naisip ko lang talaga na baka kailangan mo ng kasama lalo na hindi naman basta-basta itong gagawin mong desisyon. Tumingin siya sa lalaki. Hindi ko sinasabing ayokong sumama ka dahil ayoko sa'yo. Ayoko lang talaga ng gulo pa. Fair enough. Mahinahong sagot nito. Pero kung magbagong isip mo, isang tawag mo lang. Dadating ako agad, okay? Thanks. Maikling tugon niya. But why are you doing this? Hindi naman ganito ang trato mo sa ibang empleyado mo. Like what I've said earlier, you're not just my employee, Leia. Kaibigan ang turing ko sa'yo. Kumusta palang trip mo sa Boracay this weekend? Bigla ay naisip niyang itanong. Okay naman. Bigla ng trip na yon. Siguro may kinita kang babae ron, no? Pangaalas ka niya rito, ngunit ang totoo ay fishing lang siya sa information. Hindi kasi ganoon ang boss niya. Palagi ito nakaplano at organized. Bukod pa doon, ay siya lagi nagbubook ng mga flights ito, ngunit iba ang travel nito ng weekend. Nalaman na lang niya yon nang tawagin siya nito para sabihing mag-cancel ng meeting ng Sabado dahil out of town ito. Ang layo na agad ang narating ng utak mo. Umattend lang ako ng birthday. Natatawan lumabas na siya mula sa opisina ni Alec dahil pumunta lang siya roon kanina para papirmahan ng mga dokumento ng ipinadala ng design department. Wala man lang siyang napalang impormasyon. Sa kalagitnaan ng kanyang trabaho, biglang tumunog ang cellphone niya. Nakita niya ang pangalan ng ina sa screen. Napapikit siya sandali bago sinagot ang tawag. Leia! Bungad ang mami niya. Magkakaroon na ba ako ng apo? Huwag mong kalilimutan ang kasunduan nating dalawa, okay? Ma'am, nasa trabaho pa po ako. Mamaya na lang po tayo mag-usap. Sagot niya, pilit na pinapakalma ang boses. Siguraduhin mo lang talaga na maghahanap ka na ng magiging kabiyak mo. Hindi ka na bumabata. Imbes ay patuloy nito sa pagsasermon. Ayokong tumanda akong walang apo. Ma'am, hindi naman kasi ganun kasimpleng hinihingi mo eh. Simple lang ang lahat kung may asawa ka. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ayaw mong magpakasal. Ma'am, hindi po itong oras para sa usapang yan. Pagod niyan sagot. May trabaho pa po ako. Trabaho na naman. Palagi kasing trabahong inuuna mo kaya ka napag-iiwanan. Naalala mo ba si Lila, yung kababata mo? Aba, tumawag sa akin si Milagring, yung nanay niya. Nanganak daw ng kambal si Lila at kumukuha pa nga ng ninang. Ma'am, please. Hay nako, may successful sa buhay nga akong anak pero hindi naman ako mabigyan ng apo.
Pinutol na ni Leia ang tawag bago pa siya tuluyang maiyak sa pamempressure ng kanyang ina. Napansin yata yun ni Alec nang lumabas ito mula sa opisina nito. Ayos ka lang? Tanong nito. Oo. Mabilis din sagot kahit halata namang hindi. Was that your mother on the phone? Sinasabihan ka na naman niya na mag-asawa na? Sanay na ako. Hindi ka dapat masanay. Mariing sabi ni Alec. Hindi ka dapat minabadali sa pagpapasya sa mga bagay-bagay na hindi ka pa handa. Napangiti siya na mapait. Sabihin mo yan sa nanay ko. Kung pwede nga lang eh. Biro nito. Maya-maya ay bigla na itong sumeryoso. Leia, sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Tumigil siya sa pag-aayos ng mga papel sa mesa. Oo. Gagawin mo ba to dahil gusto mo? Oo. Mariing sagot niya. At dahil ito lang naiisip kong tanging paraan para magkaroon ako ng anak nang hindi nakatali sa isang relasyong hindi ako sigurado. Tumango ang boss niya. Okay, kung saan ka masaya? Happiness is relative. Sagot niya. Pero at least, ito ang desisyon ko. Saglit silang natahimik bago muling nagsalita si Alec. Alis ka na ba mamaya? Oo, after lunch. Sige, ingat ka ah, sabi nito. At good luck ah. Napatingin siya sa lalaki. Salamat boss. Pagdating ng tanghalian, nag-ayos na si Leia ng gamit. Habang naglalakad palabas ng opisina, ay ramdam niya ang kaba sa dibdib. Namamawis ang palad niya at mabigat ang bawat pagakbang. Sobrang kinakabahan na talaga siya pero wala siyang plano na mag-back out sa planong gawin. Leia, tawag ni Alec bago pa siya tuluyang makalabas. Lumingon siya. Ano man ang mangyari mamaya? Sabi nitong diretso ang tingin sa kanya. Hindi ka nag-iisa. Tumango siya sa kapilitang umiti. Thank you, boss. Kung may mangyari man, tumawag ka lang sa akin, okay? Copy, boss. Good afternoon, Miss Fuentes. Nasabi na sa akin ni Dr. Ryan Mendres ang tungkol sa gusto mong mangyari. Bati sa kanya ni Dr. Hart Salazar pagdating sa fertility clinic. Sigurado ka na ba na gusto mong dumaan sa isang artificial insemination na magiging baby mo? Bata ka pa naman, kayang-kaya mo pang mag-conceive na natural way. Dagdag nito, tumango siya at ngumiti. Nakapagdesisyon na po ako, Doc. If that's the case, then wala na siguro akong magagawa pa, no? Anyway, schedule natin ang artificial insemination mo in 1 to 2 months. Okay po, Doc. Tumango si Dr. Hart na at sinara ang folder na hawak nito. Kung ganon, papaliwanag ko naman sa iyo ang buong proseso para malinaw sa iyong papasukin mo. Umayos ang upo si Leia. Sige po, Doc. Gusto ko pong maintindihan lahat. Una, sibulang paliwanag ni Dr. Hart. Hindi agad-agad ang insemination. Kailangan muna nating ihanda ang katawan mo. Sa loob ng 1 buwan, imomonitor namin ang menstrual cycle mo. Paano po yun? Tanong niya. Magkakaroon ka ng regular na ultrasound. Sagot ng doktora. Titignan natin kung maayos ang paglaki ng follicles mo. Yun ang naglalaman ng itlog. Kapag nakita naming handa ng katawan mo, doon natin itatiming ang procedure. Kailangan ko po bang uminom ng gamot para dyan? Tanong niya na bahagyang kinakabahan. Depende. Sagot ni Dr. Hart. Kung natural at regular cycle mo, pwedeng wala na. Pero kung kailangan ng tulong para masigurong may lalabas sa itlog, bibigyan kita ng mild na gamot. Huwag kang mag-alala, kontrolado at mababa lang naman ang dosage nyon. Tumango siya. May side effects po ba? May kaunti. Tapat na sagot ang doktora. Pwedeng makaramdam ka ng bloating, kaunting pagsakit ng ulo o mood swings pero pansamantala lang naman yun. Huminga siya ng malalim. Kaya ko po yun. Ngumiti si Dr. Hart. Natutuwa ako at mukhang pinagandaan mo talaga ito. Ngayon, tungkol naman sa mismong insemination. Sa araw na confirm ng ovulation mo, ipapasok namin ang sperm diretso sa matres mo gamit ang isang manipis na catheter. Masakit po ba yun? Tanong niya. Hindi masakit ang IUI method. Sagot muli nito. Hindi ito operasyon, wala ring anesthesia. Para lang itong regular na check-up pero kailangan nating maging mas maingat. Tatagal lang ng mga 10 hanggang 15 minuto ang proseso. Pagkatapos po, tanong niya ulit. Pagkatapos, papahigayin ka namin sandali.
Paliwanag ni Doktora Hart. Tapos, pwede ka nang umuwi. Hindi mo na rin kailangang mag-leave na matagal sa trabaho. Pwede mo pa rin gawin ang mga normal na gawain mo. Iwasan lang ang sobrang pagod at stress. Napayuko siya. At kung hindi po maging successful, tumingin sa kanya ang doktora. Hindi lahat nagtatagumpay sa unang subok pa lang. May mga babaeng kailangan ng 2 o 3 cycles. Importante na handa ka rin emotionally. Tumango siya. Naiintindihan ko po yun. Good. After insemination, maghihintay tayo ng 2 linggo bago mag-pregnancy test. Yun ang pinakamahirap na part, ang paghihintay. Napangiti siya ng bahagya. Sanay na po akong maghintay. Pero tandaan mo, Leia, seryosong anito. Hindi ka mahina dahil pinili mo prosesong ito. Pinili mo lang ang paraang sa tingin mo ay tama para sa'yo. Salamat po. Isinulat ni Doktora Hart ang schedule sa PEL at iniabot sa kanya. Babalikan next week para sa unang test. Doon na tayo magsisimula. Again, hindi pa insemination ha. Kailangan mo munang dumaan sa proseso. May ibinigay itong folder sa kanya. Nandiyan naman ang detalye tungkol sa magiging sperm donor mo. Basahin mo mabuti kung okay ka na sa details na yan kasi ipapadala pa from Singapore ang sperm. Ganoon nga ang ginawa niya. Ang mahalaga lang naman sa kanya ay walang sakit ang sperm donor. Okay na po, doktora. Anya, saka nakangiting nagpaalam sa doktora. Hindi na siya makapaghintay na mabuntis gaya ng pinapangarap niya. 2 buwan ang mabilis sa lumipas. Sa wakas, tapos na ang mga test na pinagdaanan niya at ngayon nga'y pwedeng-pwede nang gawin ang procedure. Hindi na siya makapaghintay. Tahimik ang silid ng humiga si Leia sa examination bed. Maliwanag ang ilaw sa itaas. Malamig ang hangin sa kwartong kinaroroonan niya at ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Relax ka lang. Mahinahong sabi ni Doktora Hart habang inaayos sa mga gamit. Normal lang ang kabahan. Huminga siya ng malalim. Mas kinabahan po ako noon sa paghihintay kesa sa mismong gagawin niyo, Dok. Ngumiti ang doktora. Mabuti kung ganon. Lumapit ang nurse at tumabi sa kanya. Miss Leia, pakisabi na lang po kung may maramdaman kayong kakaiba ha. Opo, mahina niyang sagot. Okay, magsisimula na tayo. Sabi ni Doktora Hart. May malamig na naramdaman si Leia nang linisin ang kanyang pagkababae. Napapikit siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kaba. Ito na talaga, wala nang atrasan to. Huminga ka ng dahan-dahan. Paalala ng doktora. Hindi naman to masakit, pero may kaunting pressure ka lang na mararamdaman. Opo, tugon niya. Good, sabi ng doktora. Ipinapasok ko ng catheter. Naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam ng dulot niyon. Hindi yun masakit, pero hindi rin pamilyar sa kanya. Kumapit siya sa gilid ng kama at humugot ng malalim na hininga. Konti na lang, iha. Dagdag ng doktora. Relax ka lang dyan. Okay po. Sabi niya, bagamat ramdam ang paninikip ng dibdib. Good job. Sagot ni Doktora Hart. Nandito na ang sperm sample. Dahan-dahan natin tong ilalagay sa matres mo. Saglit na natahimik ang buong silid. Tapos na. Biglang sabi ng doktora. Napamulagat siya. Yun na po yun? Oo. Sagot ni Doktora Hart. Tapos na. Natawa siya, hindi makapaniwala. Akala ko po mas matagal pa eh. Sabi ko naman sa'yo na sandali lang ang process, di ba? Muling lumapit ang nurse sa kanya. Pahinga po muna kayo ng 10 minuto. Opo, sagot niya. Nakahiga lang siya roon, nakatingin sa kisame. Wala siyang maramdamang kakaiba matapos ang prosesong pinagdaanan. Wala siyang sakit na naramdaman. Leia, tawag ni Doktora Hart. Sa susunod na 2 linggo, iwasan mo muna ang stress. Huwag ka rin magbubuhat ng mabibigat. Pwede po ba akong pumasok sa trabaho? Tanong niya. Pwede, sagot ng doktora. Normal na gawain lang ang pwede mong gawin. Huwag mo lang papagurin ang sarili mo. Tumango siya. Opo, at kung may maramdaman kang spotting o counting cramps, normal lang yun. Dagdag pa nito. Pero kung sobrang sakit o tuloy-tuloy ang pagdurugo, bumalik ka agad. Opo, doktora. Tumayo si Doktora Hart at ngumiti sa kanya. Congratulations, Leia. You did well.
Napangiti siya ng bahagya. Salamat po. Pagkatapos ng ilang minuto, tinulungan siyang bumangon ng nurse. Habang nagbibihis siya, nanatili ang tahimik na kaba sa loob niya. Maghihintay na lang siyang mabuntis ngayon. Isang paghihintay na walang kasiguraduhan. Paglabas niya ng klinik, huminto siya sandali. Inilagay niya ang palad sa tiyan niya. Kung nandyan ka man, bulong niya. Handa na ako maging nanay mo. 2 weeks later, mukhang maganda yata ang mood mo ngayon Bati ni Alex sa kanyang sekretarya. Ngumiti si Leia. I'm pregnant, boss. Successful yung procedure na pinagdaanan ko last week. Natupad ng pangarap ko. Masayang wika ni Leia. Kitang-kita ni Alec ang pagniningning ng mga mata ng babae sa kasiyahan. Hindi niya maiwasang mapangiti, maging siya'y masaya rin para dito. Pero hindi niya itatanggi na nanghihinayang siya. He liked his secretary, and he thought it would be nice if he could be the father of her baby. Ngunit sa sitwasyong ito, kailangan na lang niyang maging masaya para dito. Congratulations! Kita kong determination mo para dito, kaya masayang-masaya ako para sa'yo. Thank you, boss. May mga kailangan ka ba para sa pagbubuntis mo? Umiling siya. Wala pa naman sa ngayon, boss. Ngumiti siya. May kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi Anya. Anyway, nakilala mo ba kung sinong sperm donor mo? Umiling si Leia. Hindi ko na nga maalala ang details dahil yung folder na ibinigay sa akin ni Dr. Hart na naglalaman ng information sa sperm donor ko na misplace ko Pero hindi naman ako nag-aalala dahil recommended naman siya ng doktor ko. Sagot nito, napatango siya. Hindi ka ba naku-curious kung sinong tatay ng bata? Hindi naman, boss. At saka hindi ko na naman siya kailangang makilala. Kaya nga ako nagpa-artificial insemination dahil gusto ko na ako lang ang may karapatan sa anak ko Bukod pa doon, kayang-kaya ko namang palakihin ang baby ko kahit na mag-isa lang ako. Ngumiti lang si Alec. Pagkatapos sila mag-usap ni Leia, ay umalis na rin ito para ipagpatuloy ang trabaho nito. Nawalan man ng gana, ay ipinagpatuloy ni Alec ang kanyang trabaho. Ngunit hindi pa man nagtatagal, ay pumasok naman sa loob ng kanyang opisina si Ryan. What are you doing here? Tanong niya sa kaibigan. Congratulations! Tuwan-tuwang bati nito sa kanya. Kumunot ang noon niya. Hindi maintindihan ang sinasabi ng kaibigan. What is it for? Tanong niya. Bahagyang natawa si Ryan. Dr. Hart Salazar called me earlier. Sinabi niya na successful ang artificial insemination procedure ni Leia. She's pregnant now, and you're gonna be a father. Sagot nito. Nalaglag ang panga niya. Saka mabilis na tumayo mula sa swivel chair na kinaupuan at sinapak ang kaibigan. Anong ginawa mo? Gigil niyan tanong dito. I just want to help you, okay? I'm sorry. Pas lalo lang hindi nakatulong, Ryan. Paano ko sasabihin kay Leia ang totoo yan ngayon? I'm sorry. Malalim siyang bumuntong hininga. Paano nangyari yun? Paano nagkaroon ng sperm sample ko si Dr. Hart? Tanong niya. Alala mo nung nagkaroon ka ng car accident 6 years ago? You were in a coma for almost a year. Natakot ang mga magulang mo kaya naisipan nilang magpa-freeze ng sperm mo sa Singapore para kung sakaling hindi ka makasurvive, mabibigyan mo pa rin sila ng apo through surrogacy at may magmamana sa family empire ninyo. Yun ang ibinigay ko kay Dr. Hart at ginamit para tuluyang mabuntis si Leia. I'm really sorry for meddling. Gusto ko lang naman na makausad ka na sa nararamdaman mo para sa kanya. Binitiwan niya ang kaibigan. Nagsalin siya ng alak sa kanyang kupita at inis na ininom yun. Damn it! Paano niya sasabihin yun ngayon kay Leia? Alam mo ba kung gaano kalaking gulo tong ginawa mo, Ryan? Tanong niya sa kaibigan. She doesn't want me, okay? Masakit pero unti-unti ko nang tinatanggap yun. Ano na lang magiging reaksyon niya kapag nalaman niyang ako palang tatay ng bata? To be honest, natatakot talaga siya sa magiging reaksyon ni Leia kapag nalaman nito ang totoo. Pero may kaunting parte sa kanyang puso ang natutuwa sa kaalaman na magkakaroon siya ng anak kasamang babaeng matagal na niyang minamahal. Tell her the truth, Alec. Aakuin ko lahat ng ito dahil ako naman talaga may kasalanan. I'm sorry again. Wala kang karapatang gawin yun. Mariin yan sabi sa kaibigan. Buhay ko yun. Desisyon ko yun. Alam ko. Sagot ni Ryan. Pero matagal ka na nasasaktan. Akala ko kasi, ito na lang tanging paraan para makausad ka na, para magkaroon kayo ng pagkakataon. Hindi mo naiintindihan. Anya sa nanginginig na boses.
Hindi to tungkol sa akin lang. Natahimik si Ryan. Pangarap ni Leia ang maging ina. Patuloy niya. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi yung paglalaruan siya. May bala ka bang sabihin sa kanya? Tanong ng kaibigan niya. Mapait siyang natawa. May choice ba ako? Pwede mo namang hindi. Putol niya. Hindi ako magiging ama sa parang magsisimula sa panlilinlang. Lumapit si Ryan sa kanya. Alec, umalis ka muna. Malamig niyan sabi. Kailangan ko mag-isip. Hindi na tumutol si Ryan at tahimik na lang itong lumabas ng opisina. Naiwan siya mag-isa. Kinuha niya ang kupita, nagsalin siya ng alak at ininom yun ng diretsyo. Napapikit siya. Pilit pinapakalma ang magulong isip. Napamura siya sa halo-halong emosyong hindi na niya matukoy kung ano. Buntis si Leia at anak nila yung dalawa. Isang buhay na nabuo nang wala siyang kaalam-alam at ang mas nagpapagulo pa sa lahat ay nangyari yon sa paraang hindi niya pinili. Paano ko haharapin to? Bulong niya. Alam niyang hindi niya pwedeng ipagpaliban ang pagsasabi niyon kay Leia. Kailangan itong malaman ng totoo. Kahit pa maaari yung maging dahilan para tuluyan siyang kamuhian ng babae. Dahil kung may isang bagay siyang sigurado, iyon ay mas pipiliin pa niyang masaktan kaysa pagsinungalingan ang babaeng mahal niya. Leia was the happiest when she found out the good news. Sa wakas, buntis na siya sa matagal na niyang pinapangarap na mangyari. Walang pagsidlan ng kaligayahang nararamdaman niya at excited na siya sa bagong journey na kanyang tatahakin, ang motherhood. Una niyang sinabihan ng tungkol sa pagbubuntis niya ang sariling ina. Tuwan-tuwa rin ito sa magandang balita na agad itong nagpabook ng flight pauwi ng Pilipinas para na rin daw makilala ang tatay ng anak niya. Ngayon, paano niya sasabihin sa ina na dumaan siya sa isang artificial insemination procedure kaya siya nabuntis? Matatanggap kaya iyon ng kanyang mami. Pero sakada niya yun po problemahin kapag nasa bansa na ito. Malalim na bumuntong hininga si Leia, saka tuluyang pumasok sa loob ng opisina ni Alec dahil ipinapatawag siya nito. Good morning, boss. Do you need anything? Tanong niya rito pagkapasok. Hindi lamang si Alec ang nasa loob ng opisina. Naroon din si Ryan. Nginitian niya ang lalaki at binati. There's something I've been meaning to tell you, Leia. Pwede bang maupo ka muna? Ani Alec. Kinabahan siya roon. Ano kaya ang gusto nitong sabihin? Tumango siya at naupo sa visitor's chair na nasa harap lang ng office table ni Alec. What is it, Mr. Saavedra? Kuryosong tanong niya. About your baby. Panimula nito. What about my baby? Is there something wrong? Magkasunod yan tanong. Leia, calm down. There's nothing wrong with the baby. Pero may kailangan kang malaman. Nangunot ang noon niya. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Huminga muna ng malalim ang boss niya bago ito nagpatuloy sa sasabihin. I know how much you wanted to get pregnant. At sinabi ko naman sa'yo na kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Pwede po bang diretsuhin niyo na ako? I'm the baby's father, Leia. May sperm sample ako sa sperm bank kung saan kumuha si Dr. Salazar ng sperm na in-inseminate sa'yo. Yun ang ginamit nila para tuluyan ka mabuntis. Sagot nito. Nalaglag ang panga niya. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Highly recommended ni Dr. Salazar ang sperm donor niya, kaya iyon na rin ang pinili niya. Noong mga panahon namang yun kasi ay wala na siyang pakialam kung sinong sperm donor dahil para sa kanya. As long as healthy naman ang magiging anak niya ay ayos lang. Ngayon, paano na? Anong gagawin nila? It's entirely my fault, Leia. Huwag mo na sisihin si Alec. Sabi ni Ryan. I just want to help. Help? Saan? Bakit? Ryan knew about my feelings for you. Matagal na, Leia. Hindi ko siya kinakampihan dahil alam ko mali ang ginawa niya. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo lahat ng maayos. Feelings? May nararamdaman din para sa kanya ang lalaki? Magulo na nga nang malaman niya ang totoo tungkol sa anak niya. Dumagdag pa itong inamin nito. Walang alam si Alec na siyang sperm donor mo. Kinuntsaba ko si Dr. Hart para ang sperm sample niyang mailagay sa'yo. I'm sorry, Leia. Natigilan si Leia. So, totoo talaga. Anak nila ni Alec ang dinadala niya. You won't have to be alone now, Leia.
Handa akong gawin ang lahat para maalagaan ko kayong dalawa na magiging anak natin. I want to be part of our child's life. Gusto kong makilala niya ako bilang tatay niya. Please, Leia. Teka lang, sandali. Wala akong maintindihan. Inis na wika niya. Ryan, alam mo ba kung gaano kamali yung ginawa mo? Pinakailaman mo yung buhay naming dalawa ni Alec. Hindi mo malang sinubukan na kausapin muna kaming dalawa bago mo ginawa yon. I can't believe it. Doktor ka ba talaga? I'm sorry, Leia. Pasensya ka na sa ginawa ko. Alam ko mali ang ginawa ko kahit sabihin ko pang ginawa ko lang yun para makatulong kay Alec. You can punish him however you like, Leia. Hindi kita pipigilan. Umiling siya. I need some time to process everything. Sagot niya. Ang bilis-bilis ng kalabog ng puso niya. Sunod ay binalingan naman niya si Ryan. Hindi ko gusto ang pangingialam na ginawa mo, Ryan. Pero ano pa bang magagawa ko? Nandiyan na yan. I'm sorry again, Leia. Tumango lang siya at nagpaalam ng aalis. Hindi na niya hinintay pang makasagot si Alec at tuluyan na siya lumabas na naguguluhan pa rin hanggang ngayon. Alec is the father of her child. Diyos ko naman. Noon ang pinoproblema lang niya ay kung paano siya mabubuntis. Ngayon na buntis na nga siya, pinoproblema naman niya ang tatay ng bata. Ano na lang ang sasabihin ng lahat kapag nalaman ng tungkol sa pagbubuntis niya. Ganun pa man ay nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Nahihirapan nga lang siya mag-focus dahil sa mga iniisip. Hindi na tuloy niya napansin na lunchtime na at kailangan na niyang bilhan ng lunch ang kanyang boss. O hindi pa ito lumabas mula sa opisina at yayain siya. Saan po tayo pupunta, boss? Wala ka naman schedule ng lunch meeting ngayon. Tanong niya na makasakay silang dalawa sa kotse nito. We'll eat lunch together, Miss Fuentes. Ani Alec. Nangunot ang noon niya. Ha? So kinaladkad mo ko palabas ang kumpanya para lang kumain ng lunch? Tanong niya. Tumango-tango ang lalaki. Yes, syempre. Kailangan ko ba sigurado na puro healthy na pagkain ang kakainin mo? At kailangan ko rin siguraduhin na hindi ka malilipasan ng gutom. Napatitig siya rito. Well, may punto naman ito at kailangan naman talaga niyang kumain ng mga masusustansyang pagkain. Hinayaan na lamang niya lalaki na dalhin siya sa kung saan ito gusto. Sa isang Filipino restaurant sila napadpad. Table for two, sir? Tanong ng staff kay Alec pagpasok nilang dalawa sa loob. Available bang VIP room ninyo? Yes, sir. This way na lang po. Nakangiting sagot ng staff. Sinundan nila ang babae at dinala sila nito sa VIP room. Maraming in-order na pagkaing Pinoy si Alec at halos lahat ng iyon ay puro mga paborito niya. Dig in. Anang lalaki nang dumating na ang mga pagkain. Nagsisimula na siyang kumain nang maalala ang problema niya sa pag-uwi ng ina. Hindi niya alam kung paano hihingi ng pabor kay Alec, pero nilakasan pa rin niya ang loob para makapagsabi. Nasabi ko na nga pala kay Mami ang tungkol sa pagbubuntis ko. Sobrang natuwa siya at nagpabook agad ng flight pa uwi rito sa Pilipinas. Gusto niyang makilala ang tatay ng anak ko pero hindi ko sinabi sa kanya na dumaan ako ng IUI procedure. Pwede bang, ayos lang bang? Hindi niya maituloy-tuloy ang sasabihin. Pinangungunahan kasi siya ng matinding kaba. Gusto mo ko ipakilala sa mami mo bilang tatay ng anak mo? Si Alec na ang nagtuloy sa hindi niya masabi-sabi. Awkward siyang tumango. Ridiculous, right? Pero desperado na kasi talaga ako. Ayokong sumama sa kanila sa ibang bansa kaya kung may magagawa man akong paraan para manatili dito, gagawin ko. Sabi ko na nga ba kayo rin talagang dalawa ang magkakatuluyan. Nakangiting sabi ng ina ni Leia pagdating nito sa Pilipinas. Bahagyang natawa si Alec. Nagulat po ba namin kayo? Nasensya na po. Napauwi patuloy kayo nang wala sa oras. Anya. No, Alec. Walang kapantay ang kasiyahan na ibinigay niya sa akin ni Leia ngayon. Sobrang saya ko talaga. Sa wakas ay hindi na ako mag-iisip na baka tumandang talagang anak ko dahil mas mahalaga sa kanyang trabaho kaysa maghanap ng makakatuwang sa buhay. We were just waiting for the right time, Mommy. Sagot naman ni Leia. So, kailan niyo planong magpakasal? Hintayin niyo ba munang makapanganak ka, Leia, o magpapakasal na rin kayo ngayon? Tanong ng ina ni Leia. Nagkatinginan silang dalawa ng babae. Maging si Leia ay nagulat din sa tanong ng mami nito. Hindi pa po namin yan napapag-usapan ni Leia, tita. Pero kung ano pong gusto ni Leia, yun na rin pong gusto ko. Sagot niya. Napangiti ang mami ni Leia.
Tila sinusukat ito kung hanggang saan niya kayang ipaglaban ng babae. Hay nako, ang bait mo talagang bata, iho. Halatang mahal na mahal mong anak ko. Hindi ko na kailangang matakot para sa magiging kinabukasan ng anak ko dahil alam ko na sa mabuti siyang kamay. Tumango siya, saka tumingin kay Leia. Opo, tita. Mahal na mahal ko po siya. Ma'am, mabilis sa singit ni Leia. Bahagyang namumulang pisngi nito. Napangiti siya. Ang cute nito kapag nahihiya. Parang masyado naman yatang advance sa mga tanong mo. Wala pa nga kaming napag-uusapan na ganyan eh. Napakamot siya sa bato. Pasensya na po ulit kung parang biglaan ang lahat ng ito. Pero totoo pong sinabi ko kanina. Kung ano man ang desisyon ni Leia, susuportahan ko po. Ay, gusto ko yan. Masayang sabi ng ginang. Hindi ka katulad ng ibang lalaki na puro pangako lang. Ma'am! Saway ni Leia sa ina, pero may ngiti na sa labi. Lumapit ang ginang sa kanya at bahagyang hinawakan ang braso niya. Sabihin mo nga sa akin, Alec. Sigurado ka ba talaga sa anak ko? Opo. Hindi po ako nandito dahil magkakaroon na kami ng baby o dahil sa kung ano pa man. Nandito po ako dahil gusto ko makasama si Leia. Habang buhay, kung papayag siya. Natahimik si Leia. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan na bumalot sa kanila, kaya muli siya nagsalita. Hindi po ako nagmamadali. Ayokong maramdaman niyang napipilitan siya. Gusto ko po kung ano magiging desisyon niya ng buo at walang pressure. Huminga ng malalim ang mami ni Leia, saka tumango. Kung ganon, panatag na ang loob ko. Mami! Muling sambit ni Leia. Hayaan mo na. Sabi ng mami nito sabay tawa. Nanay lang ako na matagal na naghihintay ng ganitong araw. Ang tagal kong hinintay ito. At ngayon na nandito na, wala na akong ibang mahihiling pa. Napangiti si Alec. Salamat po sa pagtitiwala, tita. Isa lang ang hiling ko. Alagaan mong anak ko. Kapag nasaktan mo siya, hindi po mangyayari yun. Mabilis sa sagot niya. Ipinapangako ko po. Napatingin ang ginang kay Leia. O ikaw, anong masasabi mo? Napailing ang babae, saka huminga ng malalim. Mami, hindi pa man malinaw ang lahat. Pero sigurado na ako na si Alec ang gusto kong makasama. Bahagyang kumunot ang noon niya at napangiti rin kalaunan. Sigurado ka. Siguradong sigurado. Sagot ni Leia, diretsong tingin nito sa kanya. Natawa ang mami nito. Ay nako, sige na nga, hindi ko na kayo kukulitin. Sa ngayon. Tumayo ito at bahagyang inayos ang damit. Pag-usap kayo, alam ko marami pa kayong kailangang pag-usapan. Nang makalabas ang ginang, ay nilingon niya si Leia. Okay ka lang ba? Tumango ang babae. Oo, medyo nagulat lang ako sa mga pinagsasasabi ni Mommy. Pasensya na kung parang napasubo ka. Anya. Kung gusto mo, pwede naman natin kalimutan muna ang usapang kasal. Saka na yun. Umiling si Leia. Are you serious? Akala ko sinabi mo lang yun kay Mommy kanina dahil sa naging request ko. What do you mean? Ha? Nakalimutan mo na ba? Nagpapanggap lang tayo sa harapan ni Mommy. At wala naman sa usapan natin na magpapakasal tayo. Don't you have feelings for me? Kinakabahang tanong niya sa babae. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Bumuntong hininga siya tumango-tango. Naiintindihan na niya. Right. Ako lang palang may ibang nararamdaman para sa'yo. It's okay. Hayaan mo, tutuparin ko pa rin na lahat ng sinabi ko sa'yo. I will always be your child's father. Sagot niya. Napangangas si Leia. Alec, I'm sorry. Sa ngayon kasi talagang baby ang priority ko. Ayoko ng kahit anong complication lalo na't pinagbawalan ako ng doktor ko na ma-stress. Sana maintindihan mo. I told you it's okay and I understand. Gusto ko lang din na malaman mo na hindi ako nagpapanggap kanina nung sinabi ko sa harapan ng mami mo ang totoo kong nararamdaman. I have been in love with you for 5 years now. Nagustuhan na kita nung una pa lang kitang nakitang nag-apply ng trabaho sa kumpanya ko. Kaya sobra-sobrang pag-aalaga ako sa kumpanya dahil ayoko maisipan mong umalis at iwanan ako. Yes, I'm so selfish and I want you for myself only. 4 na linggo ang mabilis sa lumipas na hindi napapansin ni Leia. Medyo naging masela ng pagbubuntis niya kaya nakalive siya ngayon at pansamantalang nakatira sa bahay ng mga magulang ni Alec. Nalaman na kasi ng mga ito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Nag-volunteer ang mga ito na mag-aalaga sa kanya habang abala si Alec sa pagtatrabaho. Noong una, hindi talaga siya pumapayag sa gusto ni Alec, ngunit kalaunan. Nang mapagtantong kailangan niya talaga ng mga kasama sa bahay na aalagaan siya,
Habang masela na nagbubuntis, ay wala na siya nagawa kundi ang pumayag. May pumalit naman muna sa kanya bilang sekretarya ng lalaki habang naka-maternity leave siya. Yun nga lang, sa mga araw na lumilipas, panay ang pag-iisip niya na baka nahulog na si Alex sa bago nitong sekretarya. Paano ba naman kasi? Palaging late na late umuuwi sa gabi si Alec eh. Hindi naman ito umuuwi ng sobrang late nung siya pang sekretarya nito. Hindi niya tuloy mapigilan na mag-isip ng kung ano-ano. Partly, may kasalanan naman din talaga siya sa nangyari. Kung hindi sana siya nagmatigas pa at inamin na rin sa lalaking nararamdaman niya, edi sana hindi kung ano-ano ang iniisip niya ngayon. Katatapos lang nilang mag-dinner ni Tita Dolores at Tito Ram. Nasa terrace siya sa labas ng bahay ng mga ito at matyagang hinihintay ang pag-uwi ni Alec. Kahit na nanlalamig na siya, matyaga pa rin siya naghihintay. Bakit dito mo hinihintay si Alec, Leia? Malamig ang simoy ng hangin ngayong gabi, baka mapano ka pa tang apo namin. Ang mabuti pa, pumasok ko na sa loob at doon na lang maghintay. Nag-aalalang sabi ni Tito Ram. Napangiti siya. Nagkaroon siya ng pangalawang tatay dahil kay Tito Ram na sobra-sobra din kung alagaan siya. Ang swerte-swerte niya talaga sa mga taong nakapaligid sa kanya. Okay lang po, Tito. Dito ko na lang po hihintayin si Alec. Sagot niya. Sigurado ka ba? Tumango siya. Opo, ayos lang po talaga. Kung ganon, sasama na rin kitang hintayin si Alec. Sagot nito. Pero nagulat siya nang muling pumasok sa loob ng bahay si Tito Ram. Maya-maya ay bumalik din ito daladalang isang kumot. Inilagay nito iyon sa kanyang katawan. Para hindi ka masyadong lamigin. Dagdag pa nito. Thank you po. Ngumiti si Tito Ram. Alam mo, malaki talagang pasasalamat ko sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, baka hindi pa rin nagkakaayos sa mag-ina. Hindi man sabihin ni Dolores sa akin pero alam kong sobrang nasaktan siya nung hindi kami magkasundo ni Alec. Nabago nga lang ang lahat nung dumating ka sa buhay niya. Sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ay biglang dumating si Alec. Pagkababa nito mula sa kotse ay agad itong dumiretso sa kanya. How are you and our baby? Tanong nito sabay haplo sa kanyang tiyan. Napangiti siya sa ginawa nito. Okay lang naman. Ipinagluto siya ng mami mo ng sinigang na hipon ngayong hapunan. Marami siya nakain. Pagkatapos namin kumain ng hapunan, dito siya dumiretso dahil gusto ko raw niyang hintayin na makauwi. Singit ni Tito Ram. Thanks, Tito. Ako na pong bahala sa mag-ina ko. Sagot ni Alec. Nagpaalam na sa kanila si Tito Ram. Na silang dalawa na lang ni Alec ang nasa labas, ay agad siyang lumayo sa lalaki. Nangunot naman ang noon nito sa kanyang ginawa. May problema ba? Tanong nito. Bakit lagi kang late umuwi sa gabi? I'm sorry. Alam kong wala naman akong karapatan para magtanong yan sa'yo. Nag-aalala lang talaga ako kasi hindi naman yun madalas sa mangyari nung ako pang sekretary mo. Ayaw na ayaw mo nga rin na may nag-overtime na empleyado sa kumpanya dahil sabi mo, imbes na mag-OT kami, mas maganda kung ibubuhusan lang namin ang oras na yun para sa pamilya namin. Anya, napangiti si Alec. May mga bagay lang talaga akong kailangan gawin. I'm sorry kung masyado kitang pinag-alala. Di na maulit. Uwi na ako na maaga, pangako yan. No, hindi naman kailangan na ganun. Gusto mo bang malaman kung bakit late ako palaging umuwi? Tanong nito sa kanya. Bakit? Dapat bukas pa ito eh. Kaya lang alam kong paiba-ibang mood niyong mga buntis. Kaya imbes na ipagpabukas ko pa, sasabihin ko na agad ngayon. Ang alin ba kasi yun? Nagulat si Leia nang bigla nalang lumuhod sa kanyang harapan si Alec. Pagkatapos ay may kinuha itong kung ano sa bulsa. Isa iyong pulang kahita na may lamang singsing. Mahal na mahal kita, Leia. Are you ready to be my wife? Will you marry me? Tanong nito sa kanya. Napatakip siya sa bibig gamit ang kanyang mga kamay. Maya-maya ay tumango siya. Yes, I will. I will marry you. Napamulagat si Alec. Hindi yata inaasahan ang mabilis niyang pagpayag. Matagal na rin kitang mahal, Alec. Hindi ko lang magawang maamin sa'yo dahil ang alam ko, hanggang ngayon ay hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo. Akala ko sinasabi mo lang na mahal mo ko dahil sa anak natin. Ewan ko ba, dahil ba to sa pagbubuntis ko? That's not true, Leia. Ikaw lang mahal ko. Alam ko na yan. Pasalamat tayo kay Ryan dahil sinabi niya sa akin ang lahat. Naiinis pa ako sa kaibigan mong yun sa ginawa niya sa atin pero hindi ko may kakaila na malaking parte siya sa pag-usad nating dalawa. Kung hindi dahil sa pangingialam niya, hanggang ngayon ay itinatago pa rin natin ang feelings natin para sa isa't isa.
At baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam na ako pala talagang mahal mo. Mahabang litanya niya. So, pakakasalan mo na talaga ako? Tanong nito sa kanya. Oo, mahal na mahal kita, Alec. Mahal na mahal din kita, Leia. Isinuot ni Alec ang singsing sa kanyang daliri bago ito tumayo at halikan siya. Makalipas ang ilang buwan, nakahawak sa magkabilang braso ni Leia ang kanyang ina at stepfather. Ang mga ito ang maghahatid sa kanya papunta kay Alec. Habang pinakikinggan niya ang wedding song na pinili nila ng mapapangasawa, ay hindi na niya mapigilang maiyak. Sa tagal niyang naging single, matagal na niyang sinantabi ang ideya ng kasal. Kaya nga handa na siyang dumaan na lang sa artificial insemination para magkaroon ng anak na mag-isa at walang asawa. Ang gwapo-gwapo ni Alec, anak. Bagay na bagay kayong dalawa. Bulong ng kanyang ina sabay pisil sa braso niya. Tumango siya, saka pinunasan ng luha. Opo, tama ka dyan, ma'am. Mahina niyan sagot. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ka ba kinakabahan? Tanong ng mami niya. Natatakot po ako sa mga kakaharapin naming pagsubok bilang mag-asawa. Pag-amin niya. Pero mas nangingibabaw po ang saya. Ngumiti ang mami niya. Iyan ang mahalaga. Kanina pa pinagmamasdan ni Leia si Alex sa dulo ng altar. Nakatayo ito doon, tuwid ang tindi at nangingintab ang mga mata. Nang magtama ang kanilang mga paningin, ay ngumiti ito at tuluyan ang naiyak. Nagulat siya. Mas inasahan niya kasi na siyang unang iiyak kaysa rito. Congratulations, Iha. Masaya ako para sa'yo. Sabi naman ng kanyang stepfather na si Samuel na may bahagyang panginginig sa boses. Tito, napalingon siya rito. Salamat po. Salamat sa lahat. Deserve mong kaligayahang ito. Sagot nito. Matagal ka na naghintay. Akala ko nga po, hindi na darating eh. Bulong niya. Dumarating ang tamang tao kapag naghintay ka at ginawa mo yon. Hindi ka nagmadali at dapat lang na mapunta ka sa pinakakarapat dapat para sa'yo. Huminga ng malalim si Leia na magsimula silang maglakad papunta sa altar. Mami, bulong niya habang papalapit sila sa altar. Sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga magulang. Kung minadali ko ba ang lahat sa tingin mo ba, hahantong ako rito? Hindi. Tapat itong sagot. Kung hindi mo piniling unahing mahalin ang sarili mo, hindi mo rin matututuhang mahalin si Alec. Napangiti siya kahit na umiiyak na siya. Dati, akala ko po, ang kasal ay para lang sa mga babaeng may perpektong kwento. Walang perpektong kwento, anak. Sagot ng kanyang ina. May mga babaeng sumusuko at may mga babaeng lumalaban. Isa ka sa lumaban. Nang makarating sila sa harap, dahan-dahang binitiwan ng dalawa ang mga braso niya. Handa ka na? Bulong ng mami niya. Lumapit si Alex sa kanila at saka marahang hinawakan ang kamay niya. Handa na po. Sagot niya na buong buo ang tinig. Matagal na. Mahalin yung isa't isa. Paalala ng kanyang ina. Mahalin mong anak ko, Alec. Ngumiti ang lalaki. Ako na po ang bahala. Sabi nito. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito na ibinigay sa akin ni Leia. Mga minamahal naming kapatid, nagtipon-tipon tayong lahat ngayon sa harap ng altar ng Diyos upang saksihan ng banal at makabuluhang pagisang dibdib ni Leia at Alec. Panimula ng pari. Ang pag-ibig na ipinapangako sa kasal ay hindi perpekto, ngunit ito ay pinipiling ipaglaban araw-araw. Hindi ito basta damdamin lamang, kundi isang pasyang manatili, umunawa at magpatawad. Dagdag pa nito, nagkatinginan sila ni Alec. Finally, magiging Mrs. Saavedra na talaga siya. Bago natin ipagpatuloy ang seremonyang ito, kung may sino man sa inyo ang may makatarungan dahilan kung bakit hindi dapat ikasalan dalawang ito, ngayon ang sandali upang magsalita. Nanatiling tahimik ang lahat. Dahil walang tumututol, tayo ay magpapatuloy. Anito sabay baling sa kanya. Leia, ikaw ba ay kusang loob at buong puso na naririto upang ibigay ang iyong sarili kay Alec? Opo. Tatanggapin mo ba si Alec bilang iyong kabiyak sa buhay? Sa araw na ikaw ay masaya at sa gabing ikaw ay pagod. Sa panahong ikaw ay buo
At sa mga sandaling ikaw ay nanghihina, Opo, mamahalin mo ba siya, igagalang at mananatiling tapat sa kanya sa harap ng Diyos at ng lahat ng naririto habang kayo ay nabubuhay? opo, nangangako ako. Sunod naman itong binalingan si Alec. Ale, ikaw ba'y kusang loob at buong puso na naririto upang ibigay ang iyong sarili kay Leia? Opo. Tatanggapin mo ba si Leia bilang iyong asawa, bilang tahanan sa gitna ng gulo, bilang pahinga sa gitna ng pagod, at bilang katuwang mo sa lahat ng laban sa iyong buhay? Opo. Mamahalin mo ba siya, iingatan, poprotektahan, at pipiliin siya araw-araw, kahit mahirap, kahit masakit, kahit walang katiyakan? Opo, nangangako ako. Ngayong narinig na namin ang inyong mga pangako, tayo ay magpapatuloy sa pagpapalitan ng singsing. Leia, ilagay mo ang singsing na ito sa daliri ni Alec bilang tanda ng iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Utos sa kanya ng pari. Pagkatapos magpalitan ng singsing, ay inanunsyo na sila bilang mag-asawa. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, kayo ay nagbigay ng mga pangakong hindi lamang basta-basta binibigkas, kundi isinasabuhay. Kaya't bilang lingkod ng Diyos at sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, ipinapahayag ko kayo bilang mag-asawa. Alec, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. You're mine now, my Mrs. Saavedra. Nakangiting sabi ni Alec sa kanya. Only for you, my dearest husband. Sagot niya rin. Hindi na nila pinatagal pa at tuluyan na nilang sinelyuhan ng halik ang kanilang pag-iisang dibdib. Hindi nagtagal ay nanganak si Leia at tuluyan ang nabuo ang pagsasama nila ni Alec. Napakaswerte ng anak nila dahil maraming nagmamahal dito. Unang-una na roon ang kanilang mga magulang. Mukhang kailangan na nilang gumawa ng isa pa para hindi nag-aagawan ang mga magulang nila. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!